Magandang umaga po sa inyong lahat, ha. Magandang hapon, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Ay nako, mga pag-usapan po natin ngayon mga kababayan. Mabuhay po kayo, ha. Ako si Lan ng #WalkWithLan at itong espesyal na edition ng ating social commentary. Tambi, Sandro at Bonoan, pinatakas na. Sa gitna ng baha ng kasinungalingan, tayo ang tubig na lilinis sa dumi ng politika. Parang sabi ni Lakay Deo Macalma sa kanyang damdaming bayan sa DZRH, ang katotohanan ay parang ulan, laging babaksak kahit pasubukan nilang itago sa payong ng kapangyarihan. Ngayon, tatalakayin natin ang mga espesyal na balita tungkol sa tambalan ni Martin Tambi Romualdez, Sandro Marcos at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ay, critical tayo, ha, factual at may konting wit para sa inyo, mga OFW na lumalaban sa abroad at kabataan na nangangarap ng totoong pagbabago. Una ha, shoutout sa inyo sa mga kababayan natin sa Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Salamat sa inyong tapang. Sa United States, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany at muli sa Pilipinas, kayo ang backbone ng bayan. Mga OFW, habang kayo'y nagpapakahirap sa abroad, tayo rito'y lumalaban para sa hustisya. Mga kabataan, ito'y para sa inyo. Huwag kayong magpapagaslight. Okay, bago tayo magsimula, mga kawok, subscribe na kayo sa channel. Hit that bell para sa notifications. At hey, para sa inyong shopping needs, check out YouTube Shopping via Shopee at Lazada. May mga iba-iba pong merch, at kung ano-ano pa po. Okay. Ano po, diyan po sa Shopee or Lazada kung may itatag po tayong mga produkto, 'no, ay kung wala po diyan yung hinahanap nyo, mag-comment lang po kayo at very willing naman tayong itatag yung mga products na yan para bibilhin nyo yan dito sa YouTube Shopping, okay. At kahit simpleng groceries, para sa pamilya, nandiyan din po yan. Suportahan natin ang local sellers, mga kababayan. Sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Mga kaibigan, simulan natin sa Tambi. Si Martin Romualdez, ang dating House Speaker, pinsan yan ng Pangulo Bongbong Marcos at miyembro ng makapangyarihang dynasty. Sa estilo ni Deo Macalma, ito'y parang isang kwento, no? Isang lalaki na may kapangyarihan, pero ang kanyang flood control projects ay parang sieve, puno ng butas. Ayon sa mga ulat, si Romualdez ay na-implicate sa kickbacks mula sa substandard at ghost flood control projects. Imagine ninyo, billions ang inilaan para sa baha, pero sa gitna ng typhoon, ang mga tao ay lumulutang pa rin sa tubig, habang ang pera ay lumulutang sa bulsa ng iilan. Okay, special na balita number one. May isang high-ranking official na nag-transfer ng 130 million US dollars sa Property Corporation for just $1. Sino kaya? Blind item lang, pero ang clues ay nagsasabi ng dynasty power. Witty, di ba? Parang sabi nila kay Deo, ang yaman ay parang asukal. Matamis sa may hawak, pero nakaka-diabetes sa bayan. Nako po. Okay, si Romualdez ay nag-resign amid corruption probe sa flood control scandals, involved din sa nickel mining corruption, kung saan ang political dynasties ay nagahari. Mga OFW, habang kayo'y nagpapadala ng remittance para sa pamilya, ang ganitong korupsyon ay ninanakaw ang kinabukasan ng inyong mga anak. Mga kabataan, ito'y wake-up call. Huwag maging tambay sa politika. Lumaban! Ayan, shoutout ulit, Ay nako, sa mga nasa Norway at Switzerland, salamat sa inyong views.
Subscribe na at shop na sa Shopee para sa winter gear para ready kayo sa baha ng snow. Okay, ngayon pag-usapan natin si Sandro Marcos, ang House Majority Leader, anak ni Pangulong Marcos Jr. Sa lens ni Makalma, parang isang batang may golden spoon, pero ang spoon ay ginagamit para sumandok ng public funds. Si Sandro ay nag-deny ng budget insertion allegations sa harap ng ICI. Pero bakit kailangang i-deny? Dahil may accusations mula mismo sa kanyang tita Aimee. Web of lies raw para destabilize ang gobyerno. Special na balita number 2. May isang presidential relative na nag-deny ng drug use, calling it irresponsible remarks mula sa pamilya. Parang soap opera, ha? Ang pamilya ay parang puno, may parang puno, may ugat na matibay pero may sanga na bulok, sabi ni Deo sa kanyang komentaris. Si Sandro ay bahagi ng family scrutiny amid graft allegations, lalo na sa budget scandals. Mga kabataan, kayo ang future. Huwag kayong magpa-inherit ng dynasty ng corruption. Mga OFW sa Australia at Denmark, ito'y reminder, ang inyong hirap ay para sa bayan, hindi para sa bulsa ng iilan. Okay, mga kawok? Mm. Like and subscribe. At para sa inyong relaxation, shop sa Lazada para sa mga libro tungkol sa Philippine history at iba pa para mas informed kayo. Si Manuel Bonoan, ang dating DPWH chief, sa witty style parang isang engineer na nagdedesenyo ng tulay pero ang tulay ay patungo sa kanyang bank account. Si Bonoan ay natag sa flood control mess with ghost projects at substandard construction. Nag-operate raw ng kickback system sa DPWH. Totoo kaya ito? Yan, special na balita number 3. May isang ex-secretary na lumipad sa US amid probe para raw sa medical ng asawa pero monitored ang movements niya. Pinatakas na. Parang sabi ni Makalma, ang hustisya ay parang eroplano, lumilipad pero laging babalik. Nag-resign siya amid irregularities at may alleged contractor ties, betrayed public trust, sabi ng iba. Mga OFW sa Netherlands at UK, habang kayo'y nagbibuild ng infrastructure abroad, dito'y ninanakaw ang budget para sa atin. Shout out! Sa mga Sweden at Canada, kayo ang inspirasyon. Subscribe para sa more content at shop sa Shopee para sa flood-resistant gadgets. Okay, ngayon malaking tanong. Paano nagkakaugnay sina Tambi, Sandro at Bonoan? Sa intellectual commentary, ito'y web ng Dynasty. Romualdez sa House, Sandro sa Majority, Bonoan sa DPWH. Ang flood scandal ay nag-uugnay sa kanila sa kickbacks at ghost projects. Di umano. Okay, parang isang family reunion, pero ang handaan ay bayad ng taxpayers. Wow, talaga po in-depth analysis tayo mga kaibigan. Ang corruption sa infrastructure ay nakakaapekto sa ekonomiya, lalo na sa OFW sa nagpapadala ng pera. Mga kabataan, ito'y call to action. Vote wisely. Para sa inyong advocacy, shop sa Lazada para sa protest march o educational tools, mga kababayan. Okay, mga kababayan, sa huli ang katotohanan ay lalabas. Parang baha na hindi mapipigil. Salamat sa inyong oras, ha? Shoutout ulit sa lahat ng bansa. Pilipinas, US, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, UK, Sweden, Canada, Germany. Mga OFW at kabataan, kayo ang pag-asa. Subscribe na, join membership at shop via YouTube, Shopee at Lazada para suportahan ang channel. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Okay, sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Okay #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Paalam at magingat. Mabuhay po ang Pilipinas.